Ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang Ito The po Better ang News. TNVS, Trending and Isang Viral Show. kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy! Bawal Yan! Filipino, dito lang sa DZRH. Match up entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan.
namamalahayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganito. Nagbabalik po ang DZRH Usapang Legal. Kasama pa rin po yours truly, Attorney Cam. Tanggap muna tayo ng report mula kay Noche Kakas sa 13 overseas Filipino workers, yung OFW na galing pong Israel, nakauwi na po sa Pilipinas. Ang buong detalye, RH27, Noche Kakas. Noche? Attorney Cam, ligtas na nakabalik sa bansa ang 13 overseas Filipino workers kasama ang kanilang dependents mula sa bansang Israel. Masayang nakarating at ligtas na nakauwi sa bansa sakay ng Gulf Air Flight 154 mula Israel na lumapag kanina sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 sa lungsod ng Pasay. Lubos ang pasasalamat ng isa sa mga OFW na si Erlinda Diskaya, isang caregiver sa Israel, dahil sa libre at hindi umano sila pinabayaan ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration. Patuloy namang pinalalakas ng DMW at OWA katuwang ang Manila International Airport Authority at New NAIA Infrastructure Corporation ang agarang pagbibigay sa kanila ng tulong sa kanilang mga OFW at iyakin ang kaligtasan at kapakanan ng mga OFW. Arit sa 27 na Chikakas sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, RH27 Noche Kakas. Good news yan, yehey! Congratulations sa ating Department of Migrant Workers. Tuloy-tuloy lang sana ang pagtulong at pagsuporta sa mga nangangailangan na kababayan natin na naiipit ngayon sa giyera, especially sa Middle East at sa Israel. Particularly, of course, yung sa Middle East, yun sa Iran. Okay. Punta naman tayo sa ating Kring-Kring Panalo promo bago natin idire-diretso yung ating talakayan. May kinalaman po sa waiver at quitclaim. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang Kring-Kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa Kring-Kring Panalo Malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Click na! Sa mga gustong manalo ng 500 pesos, ihanda na po ang mga telepono dahil baka ikaw na po ang matawagan namin. Hintayin lamang po ang Kring-Kring para magkaroon po ng chance manalo sa Kring-Kring Panalo Malakas sa telepono promo. Ayan na, meron na po. Kausapin na natin ng winner. Ano ng pangalan tsaka taga saan siya? Magandang gabi po. Hello po, magandang gabi po. Kamusta? Si Ernesto Ferrando po ito sa Taga-Albay po. Taga-Albay? Ano pong pangalan? Ernesto Ferrando po. Ernesto Ferrando na taga-Albay. Ang layo po, no? Kamusta po yung mga oil price natin dyan sa Albay? Ang mahal na po, ma'am. Nasa 100 na po. Naku po, nasa 100 na. Papaano na tayo niyan? Anyway, ready ka na ba sa katanungan mo, Ernesto? Opo, ma'am. Sige po. Ang tanong natin, ano ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas? DZRH po. Yes! Congratulations sa RS2. Paano mo ba nalaman itong aming Kring-Kring Panalo promo? FB page po ng DZRH. Uy, thank you. Meron ka bang gustong batiin dyan sa mga taga-Alba, yung mga kakilala mo, kaibigan mo, kamag-anak, pamilya mo, RS2? Binabati ko po, ma'am, yung mga classmate ko sa YWA. Sa Japanese Language Training Center. Ingat po kayo dyan palagi, mga kaibigan. Ilan taon na ba si RS2?
21 po, ma'am. 21, single ba si Aresto? Opo. Ayan, single. Okay. Thank you so much. Again, congratulations. Nanalo ka ng 500 pesos. Huwag mo muna ibaba ang telepono para malaman mo kung paano mo ito makukuha. At sa mga gusto rin po manalo, pumunta lamang po sa Facebook page ng DZRH News at tignan po ang aming pin post. Mag-register online, ilagay po ang tamang cellphone number at baka ikaw na po ang mapalad na manalo ng 500 pesos sa aming kring-kring panalo malakas sa teleponong promo. Balikan po natin yung ating waiver at quit claim. So ano ba tong waiver at quit claim? We're talking about dun sa legal na dokumento na pinapa-sign sa empleyado para ma-absuelto yung employer sa kanyang liability kasama na po ng mga monetary claims tsaka illegal dismissal. So, paano yun? Pirma ka lang ba ng pirma? Pag nakapirma ka pa, valid and binding na ba yun? Tama na ba yun? Well, marami na pong mga ganitong senaryo na umabot po sa Korte Suprema. At sabi ng Korte Suprema, pagdating po sa waiver and quit claim para maging valid and binding po between parties, dapat po yung nasusulat doon sa waiver and quit claim ay credible. So tama siya, reasonable siya at patas. At pinirmahan po ng voluntaryo ng empleyado. Ibig sabihin, hindi po siya pinwersa, hindi siya inumpluwensyahan, undue influence, At hindi siya napilit na pirmahan ito. Kusang loob siyang pumirma. At naiintindihan niya ang kanyang pinipirmahan. So, sometimes kung sa mga HR po na nakikinig ngayon, ipaliwanag ng mabuti kung ano po ang nilalaman ng waiver at quit claim. So, sometimes talagang may mga technical terms, merong mga legal terms, at English, minsan nasusulat sa English. O, di paliwanag nyo po na maiintindihan po ng ating empleyado. Okay? So, again po, yung waiver, yung quit claim, kailangan po again, wala pong fraud or deceit. So, wala, hindi natin niloloko yung ating mga empleyado. At dapat po yung sinabi kanina yung consideration ay reasonable. At yung consideration po, yung amount, sometimes may pera po na binibigay sa empleyado pag siya aalis sa kumpanya. So, i-check nyo, dapat reasonable yun. Baka hindi naman makatao. Dinadaya nyo yung empleyado. So, mababaliwala ang waiver at quit claim. Ganun din po, sabi sa abi po, dapat po, para ma-recognize na valid and binding, dapat yung kontrata po na pipirmahan ay nasa batas po ito. Dapat hindi po contrary to law, public order, public policy, morals, or good customs, at o kaya naman po prejudicial to a third person with a right recognized by law. So, ibig sabihin, yung mga qualification na yan, dapat napapaloob, nandoon sa waiver and quit claim. Kapag meron doon, yan, valid po yan. So, ibig sabihin, kunyari, pinirmahan niya, nakatanggap siya ng consideration, tapos biglang nag-file siya sa Department of Labor and Employment ng illegal dismissal, meron siyang pinirmahan na waiver and quit claim. So, titignan po yun kung sapat ba, kasi minsan pag feeling nila unfair sa kanila yung binigay, so maaaring sabihin nila napilitan lang sila, so nasa burden ng employer para sabihin na hindi sila napilitan at kusang loob yun. May mga iba kasi na nadadaan lang sa sulsul ba, minsan yung mga marisol nating mga kakilala hindi nakakatulong Tapos minsan din po, tandaan po ninyo kapag kayo po'y nag-file ng claim, sa Department of Labor and Employment, dadaan po yan sa tinatawag natin na SENA, Single Entry
approach, no? Ibig sabihin magkakaroon pa muna. Titignan kung makakasettle po yung empleyado at hindi na magpa-file pa. Ang problema, no, may sometimes po ng mga empleyado na sila na po, hindi natin nila lahat sila na nga po yung nakaagrabyado sa kumpanya. Ibig sabihin, lagi silang absent, lagi silang awol. Tapos pagdating sa sena, magdidiman sila like 100,000 o kaya mas malaki pa, which is unfair naman. So tinitignan po yan, no? At pinapaliwanag din po, magagaling po ang ating mga mediator, conciliator sa sena. Kasi pinapaliwanag maigi sa empleyado, ganun din po sa employer kung ano yung mga karapatan. So, dapat pagpunta mo dyan, complete ka ng mga dokumento. At para sa, sa empleyado, dapat meron ka, no, yung mga payslip. Kasi makikita mo doon kung binabayaran ba yung SSS Pag-ibig PhilHealth mo. Baka naman nilalagay doon pero hindi nagre-reflect doon sa iyong SSS Pag-ibig PhilHealth. O bawal din po yun, diba? So, dapat meron ka din kopya noon. Okay, no? Sa mga iba naman po na nagtatanong, paano po, Attorney Cam, kung halimbawa yung 13-month pay, no? Nilagay po dun sa waiver and quit claim, mas mababa po yung nilagay doon. Tapos napirmahan ko. Voluntaryo naman po. Pero pwede ko bang mabawi yun? And the answer is yes, 'di ba? Kasi sinabi natin, 'di ba, dapat yung kontrata ay hindi against public policy, against contrary to law. Kasi po sa batas natin, ang 13-month pay, mandatory po yan. So hindi mo pwedeng hindi bigay ng buo yan. Ng mas lesser, baka kinalahati mo pa. Mawawala yan. Hindi mawawalang bisa yung waiver at quick claim na pinirmahan mo. So ito yung example na dapat yung pinipirmahan nyo hindi contrary to law, public policy, morals. At syempre, isa po sa sinasabi ng korte, no, ini-invalidate nila yung waiver at quit claim kapag halimbawa napapirmahan ito sa isang gullible person. Ano ba yung gullible person? Yung madaling maniwala. Di ba may mga gano'n kang friend? Uy, gullible to. Uy, ano to, no? Daling mapaniwala. Di ba tawag natin sa kanila? Naku, gullible pa naman ako. Madali ako. Imbis na gino-joke mo siya, lolokohin mo siya, madali siyang mapaniwala. So kung halimbawa, binigyan mo siya ng kontrata, pirma lang siya ng pirma. Kasi naniniwala siya, gullible person nga siya. Tas not knowing na yung pinipirmahan niya, mali pala. No? Pag pinipirmahan mo sa gullible person, ano po yan, ma-invalidate po yan. Kasama na doon, kunyari, yung pinapirmahan mo ay very, very inequitable, hindi patas, hindi reasonable, unreasonable. Diba? Yung dapat makiklaim niya na amount, sabihin natin 100,000, binigay mo lang mga 20,000, naman yun, unfair naman yun. Pero kung halimbawa, ang nabigay ay 90%, 90,000, 80,000, or 95,000, o depende yun. Pag pumayag siya, okay, go. Pero kung bibigyan mo siya ng 25,000, 15,000, unreasonable naman yun. Buti sana kung halimbawa, yung binigay mong 90,000, 95,000, may kasamang pa-free grocery, o kaya merong kasamang pa-free overnight stay, o kaya pa-free Star City, na kasama buong kamag-anak, na pwedeng lumagpas na sa 100,000, why not? Diba? Oh. Okay yon. Pero yung sobrang baba, wag tayo doon. Kahit na kalahati, dapat hindi rin. So again po, yung mga waivers, ini-examine po yan at tinitignang maigi kung merong mga criteria, kung pasok ba, dahil kung hindi, yan po ay walang bisa. Banong, magandang gabi sa'yo. Shout out sa mga taga-barangay Katipunan, Santa Fe, Leyte. At ganun din po sa may Barangay Imelda, Ilocos Norte. Ayan. At ganun din po, shout out na rin po. Pahabol greetings tayo
Siyempre kay Ninang Jovelyn Pascua na nakatutok sa atin. Magandang gabi po. Shout out rin po, siyempre, kina Ferrer Jericho, si Kamandag Morales, tama ba ito? Amanda Guazon Begihe, Rose Martin, na taga saan si Rose Martin? Pa-shoutout na lang po, Magdalena Martin na naglalaba. Romel Livid, good evening. Ivy Gutierrez ng Pangasinan, Margarita Guevara, God bless po, dyan naman po nakikinig sa may Pampanga. Pahabol greetings pa rin po, pa-shoutout na rin po kay Mayabel. Babalik po tayo, ilan po muna mga paalala, dyan lamang po kayo. Tatawag pa kami ng isa pang winner sa ating Kring Kring promo, kaya ihanda po ang telepono. Oras po natin, kasama po sa Attorney Cam, alas 7:15 na po ng gabi. This time check is brought to Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Kala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026, hindi lang sa Metro Manila kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing Linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang the better news. PNDS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy! Bawal Yan! Pilipino, dito lang sa DZRH TV, match up ng entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Nagbabalik po ang DZRH Usapang Legal. Kasama pa rin po yours truly, ako po si Attorney Cam. Bago tayo magpaalam mamaya, tanggap muna tayo ng report mula kay Miss Karen Oyong. Flash Report! Flash Report! Department of Foreign Affairs hiniling sa bansang Iran na italaga ang Pilipinas bilang non-hostile country. Ang buong detalye mula kay RH04, Miss Karen Oyong. Miss Karen? Yes, Attorney Sheriel, hiniling nga ni Department of Foreign Affairs o DFA Secretary Maria Teresa Lazaro sa bansang Iran na formal na italagang non-hostile country ang Pilipinas upang masiguro ang ligtas na paglayag ng mga Philippine-flagged vessels at oil shipments sa gitna ng gyera sa pagitan ng US at Israel laban sa Iran. Ayon sa DFA, ito ay mahalaga upang masiguro ang kaligtasan ng mga Pilipinong seafarers at ang kalagayan ng ating energy supply. Nagpulong ngayong Miyerkules, Attorney Cam, si Lazaro at Iranian Ambassador to the Philippines, Yusef Ismail Zadeh, kasama si Energy Secretary Sharon Garin upang pag-usapan ang pagpapaigting ng bilateral relations sa pagitan ng Pilipinas at Iran matapos ang isinagawang political consultation sa pagitan ng dalawang bansa noong nakaraang Nobyembre. Kasabay nito, pinag-usapan ng dalawang panig ang mga posibleng kooperasyon sa sektor ng enerhiya. Sa panig naman ng Iran, handa umano silang umalalay sa Pilipinas base sa mga request ng bansa na padadaanin sa mga opisyal na diplomatic channels upang mas mapabilis ang pagproseso ng mga ito. Kinumpirma naman ng Palasyo ng Malacanang na tinatapos na rin ng Department of Energy o DOE ang mga kakailanganing detalye ukol naman sa mga napagpulungan. Nakatakda namang magsagawa ng pagpupulong via phone call bukas si Lazaro at ang Foreign Minister ng Iran na si Abbas Araghchi bukas upang personal nitong makuhang commitments ng Iran at the highest level. Ramdam na ng bansa ang epekto ng krisis sa gitnang silangan kung saan sunod-sunod ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo matapos atakihin ng Amerika at Israel ang Iran noong February 28 nitong taon. Naiipit rin sa Strait of Hormuz ang mga vessels na may kargang krudo patungo sa iba't ibang parte ng mundo dahil sa ginagawang pag-atake naman ng Iran sa mga dumadaan sa naturang lugar bilang ganti sa pag-atake sa kanila ng Amerika at Israel. Ako si RH4 Karen Oyong, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report! Flash Report! Maraming salamat, Miss Karen Oyong. Uy, dapat naman talaga isama nyo na kami sa mga non-hostile country. Isa pa, wala naman kaming nuclear. Paano naman kami makikisama, di ba? Sa mga ganyang away-away. So gusto natin lagi peaceful, okay? Punta muli tayo sa ating kring-kring promo. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Para sumali, bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Kausapan na natin ang ating winner mula po sa may Bulacan yata ito, no? Magandang gabi po. Ano pong pangalan nila? Magandang gabi po, PB Laurenti po. From? Saan po kayo nakatira? San Jose del Monte, Bulacan. Ilang taon na si Ma'am Phoebe? 61 po. Oy, 61. So, senior citizen na ang ating caller. Paano niyo po nalaman itong ating kring-kring promo? Sa Facebook Live po. Sa Facebook Live. So, ready ka na ba na sagutin ating katanungan? Yes po. Ilang araw ang meron sa 48 hours? 2. Oy, yung galing talaga. Congratulations! Ang galing, sharp na sharp si Mami Phoebe Laurenti dahil dyan nanalo ka ng
500 pesos. Pero isa pang katanungan, ano ba yung kauna-unahang radyo sa Pilipinas na lagi mong pinapakinggan? DCRH. Yay! Thank you so much! Meron ka bang gustong batiin, Nanay Phoebe? Binabati ko po si April Tapaya at saka yung pamilya niya ito sa San Jose del Monte, Bulacan, kasama si Iman at saka si Gab Tapaya. Alright. Again po, congratulations. Nanalo po kayo ng 500 pesos. Huwag niyo po ibababa ang telepono para malaman po kung paano po ito makuha. Again, sa mga gustong manalo, punta lamang po sa Facebook page ng DZRH News. Tignan ang aming pin post at kayo po ay mag-register sa aming form, sa aming online form para kayo po ay matawagan. Ilagay lamang po ang tamang cellphone number. Maraming salamat sa mga sumama sa atin. Every Mondays, Wednesdays, and Fridays po nakakasama niyo. Ako po si Attorney Cam. Tuesday and Thursday si Attorney Rina Seco. Muli po, oras po natin. Ako, napakabilis ng oras. Alas 7:31 na po. Ako po si Attorney Cam para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sumainyo ang mga dagdag kaalaman sa batas. Hatid ng kumpanyera ng bayan, Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal.